Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga kapatid. Sa episode na ito ay nais po nating bigyan ng tugon ang isa pang request na ipinadala sa ating messenger account. Ayaw niyang ipabanggit yung kanyang pangalan pero ang sabi niya po sa kanyang request ganito po, no? Good day Pastor, isa po ako sa mga followers ninyo sa YouTube. Matagal na po, marami po akong natutunan sa inyo pagdating po tayo ng religion. Pero yung turo nyo po di malayo sa turo ng pastor namin. Kung maaari po sana, gawan nyo nga po ng video itong kay Kim Atienza about tattoo. Ang dami po kasing naililigaw nitong maling interpretasyon about the law of Moses. So yan po yung kanyang tanong, no? So hindi natin mabanggit yung kanyang pangalan dahil request niya na wag nang banggitin. At nung pinanood natin itong video ito, ito pala kay Kuya Kim. Kay Kuya Kim Atienza. So ano daw ang masasabi natin dito? Panoorin ulit natin yung video ni Kuya Kim bago tayo mag-react. May tanong si CRM-DRM and he says, Kuya Kim, I'm planning to get a tattoo. One thing na pumipigil sa akin is yung nakasulat sa Bible. I know you have tattoos and what are your thoughts? Napakaraming tattoo ni Kuya Kim and I'll tell you about these tattoos later. But ano ba itong Bible verse na sinasabi about tattoos na pinagpapawal ito? This is from the book of Leviticus in the Old Testament, the third book of the Bible, no? At itong Levitical law, itong book of Leviticus, these were laws that were very strict, that were laid down by Moses because hindi pa dumarating si Kristo. And everyone, not only the Israelites, but the whole humankind was condemned to die. So therefore, the laws had to be so strict for us to be able to live with God. Ano ba itong Bible verse na ito? Leviticus 19:29 or 28. Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. So it's very clear. But we are not to take the book of Leviticus literally. Why? Because dumating na si Jesus Christ. And Jesus Christ was the fulfillment of the law. Ano man ang mga pagkukulang natin noong unang panahon bago siya dumating, our guilt, our sin was washed away by His blood on the cross. So we do not have to follow these laws literally anymore. Because if we do, if we look at verse 27, do not cut the hair at the sides of your head. Ibig sabihin, bawal magpatilya kung susundin natin ang book of Leviticus. Diba? So, ang tattoo ay pinapayagan depende if it glorifies God. Now, how does a tattoo glorify God? Kung ang tattoo mo, ang mga nakasulat sa kapastusan, kung ang mga tattoo mo nakasulat sa mga occult symbols, mga satanic symbols, you are not glorifying God. But if your tattoos are there because they inspire you, like my tattoos and other people's tattoos that I know, then there's nothing wrong with it. Actually, mga tattoo ko nasa mga lugar na nakikita ko, nasa mga braso ko. These are Bible verses. These are names of my kids, the names of my families, different dates that inspire me. And whenever I look at my tattoos, I say, God, you are a good God. So disclaimer lang mga kababayan, hindi po ako nang huhusga ng tao. Marami po akong kaibigan, kamag-anak na may mga tattoo din sa katawan. At mabubuti po silang mga tao, napakababait nila. At iginagalang ko rin po yung natutunan ni Kuya Kim, yung mga sinabi niya dito sa kanyang video. Pero syempre kahit mabuti tayong tao, alam nyo may mga sinasabi ang Biblia na hindi natin alam. It's either hindi na ituro sa ating simbahan or totally hindi natin alam kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito sa ganitong issue, no? So again, wala akong hinuhusgahan. Pero bilang tugon sa tanong ng kapatid, sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung nakasulat. So base sa video, yun daw batas ng pagtatato ay isang Levitical law. At Levitical law accordingly expires upon the arrival of Jesus Christ. Dumating na daw si Kristo kaya hindi na daw po applicable ang Levitical law. At kasama nga dyan is yung pagtatato. At sinabi din po na sa video na si Jesus Christ daw po ang fulfillment ng law, kaya lahat ng pagkukulang natin ay nilinis na ni Kristo. But we are not to take the book of Leviticus literally. Why? Because dumating na si Jesus Christ. And Jesus Christ was the fulfillment of the law. Ano man ang mga pagkukulang natin noong unang panahon bago siya dumating, our guilt, our sin was washed away by His blood on the cross. So we do not have to follow these laws literally anymore. Pero alam nyo, medyo hindi ko kasi sinasang-ayunan dito is yung paniniwala
na porke tayo'y nilinis na ni Kristo, hindi na tayo susunod, ano? Doon, medyo tutol ako doon. Para po sa inyong kaalaman, ang Levitical law po ay isang malawak na set of rules. Napaka-broad niyan ng Levitical law. Maraming mga batas na nakapaloob dyan. May mga batas tungkol sa morality. May mga batas tungkol sa health o sa kalusugan. May mga batas para sa sibil o yung kung papaanong mamumuhay ang isang tao sa isang lipunan. May batas para sa relihiyon. May batas sa disiplina, etc. etc. Meron pa ngang environmental law dyan . So meaning, hindi lahat ng batas sa Levitical law ay inalis o pinalipas na. Like the moral law. Yung moral law ba, aalisin mo ba yon? Leviticus contains moral law. Anong mga moral law na dala-dala ng Levitical law? Ito, magbabasa tayo . Ang sabi dito sa Leviticus chapter 19 verse 3 hanggang 18. Ang bawat isa ay gumalang sa kanyang ina at sa kanyang ama. At inyong ingatan ang aking mga sabat, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kang magnanakaw, ni mandaraya, ni magsisinungaling sa isa't isa. Huwag kayong susumpa sa pamamagitan ng aking pangalan sa kasinungalingan. Sa gayoy lalapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag mong gigipitin ang iyong kapwa o pagnakawan siya. Ang sahod ng isang upahang lingkod ay hindi dapat manatili sa iyo sa buong gabi hanggang sa umaga. Huwag mong mumurahin ang bingi ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan mo ang iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol. Huwag kang magtatangi sa pagkatao ng dukha, ni itatangi ang pagkatao ng makapangyarihan, kundi hahatulan mo ang iyong kapwa ayon sa katarungan. Huwag kang magparoot parito sa iyong bayan bilang tagapagdala ng tsismis, ni huwag kang titindig laban sa dugo ng iyong kapwa. Ako ang Panginoon. Huwag mong kapopootan ang iyong kapatid sa iyong puso. Tunay na sasawayin mo ang iyong kapwa upang hindi ka magpasa ng kasalanan dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa mga anak ng iyong bayan, kundi iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ako ang Panginoon. So yan mga Levitical laws. Bakit natin binasa? Kasi mga batas yan sa Levitico. Ang tanong, aalisin ba natin to? Sige, kayo sumagot, aalisin ba natin ito? Kung ang sagot nyo is hindi, therefore, hindi totoo na lahat ng mga nasa Levitical law ay wala na. Diba? That's the logic. Ang sabi dyan, huwag kang magnanakaw. So dumating si Kristo, nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Ang tanong, pwede na ba tayong magnakaw? Siyempre hindi. So going back dun sa tattoo, bakit nga ba bawal magpatato ayon sa Levitical law? What is the reason behind? Ang sabi sa Leviticus, huwag ninyong hihiwaan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag kayong maglalagay ng tato na tanda sa iyong sarili. Ako ang Panginoon. So, ang rason pala kung bakit hindi sila pinayagang magpatato, kasi may authority ang Diyos sa kanila. Yan ang sabi, huwag kayong maglalagay ng tato na tanda sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. So, nagpakilala siya, ako ang Panginoon. God wants to show His Lordship over the people. Gusto niyang ipakita yung kanyang pagkapanginoon dun sa kanyang mga kinakausap. Siya ang may-ari sa kanila. Siya ang Panginoon nila. At bilang siya ang Panginoon nila, walang authority ang mga taong ito sa kanilang sarili. Ang kanilang sarili ay property ng Diyos. At tama naman yon. Hindi naman tayo ang may-ari sa ating sarili. Ang buhay natin, property ng Diyos yan. Ipinahiram lang sa atin. So, we don't have any authority over our body kung ikaw ay sa Diyos. That's the reason why people are being prohibited to do anything He wants to do to His body. Hindi pwedeng kung anong gusto mong gawin sa katawan mo, pwede mong gawin. Hindi. Dahil hindi naman iyo yan. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. That's the logic, mga kapatid. Wala tayong karapatan na sirain ito, babuyin ito, abusuin ito, dahil hindi ito sa atin, sa Diyos ito. At sa halip na sirain at abusuhin, mas dapat nating ingatan at pangalagaan ito. Diba? So,
Iyan ba ay sa Old Testament lang? Hindi po. Ang sabi sa Bagong Tipan sa unang Korinto 6:9 o 6:19, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Nakita nyo? So, hindi sa atin itong katawang ito. In fact, binili ito sa halaga at ang pinambayad dito, dugo mismo ni Kristo na napakamahal. Hindi matutumbasan ng pera yung binayad dito. So, hindi atin ito. Ipinahiram lang sa atin to. So, anong gagawin natin? Gagamitin natin ito para luwalhatiin, papurihan at parangalan ng Diyos. Dodrawingan mo ba yan ng dragon? Dodrawingan mo ba yan ng demonyo? Dodrawingan mo ba yan ng babaeng nakahubad? Dodrawingan mo ba yan ng ahas? O kahit mukha ni Kristo na hindi mo naman talaga sigurado kung yun ba talaga yung mukha niya? Sige, kayo mag-isip. Napupurihan nyo ba ang Diyos pag ginawa nyo yon? At isa pa, alam nyo ba na ang tattoo ay isang kaugalian noong unang panahon na yan po ay isang idolatrous custom, isang kaugaliang may kinalaman sa idolatria o sa pagsamba sa ibang mga Diyos. Kaya never na sinabi ng Biblia na magpatato ka. Kasi alam ng Diyos na yan ay kaugalian ng mga taong hindi naman Kanya. Ang sabi ng Diyos dito sa Leviticus 20 verse 23, huwag ninyong tutularan ang gawain ng bansang pupuntahan ninyo, sapagkat iyon ang dahilan kaya ko sila itinakwil. So ano yung isa sa mga kaugalian ng mga bansang itinakwil ng Diyos na ang sabi huwag ninyong tutularan? Ang sabi dito sa unang hari 18:27, at nangyari ng kinatanghaliang tapat na biniro sila ni Elias at sinabi, sumigaw kayo ng malakas sapagkat siya'y Diyos. Siya nga'y nagmumuni-muni o nasa tabi o nasa paglalakbay o marahil natutulog siya kaya dapat gisingin. At sila'y nagsisigaw ng malakas at sila'y nagsipagkudlit ayon sa kanilang kaugalian ng sundang at mga sibat hanggang sa bumulwak ang dugo sa kanila. So nung biniro sila ni Elias, itong mga idol worshiper, sabi ni Elias, baka hindi kayo nadidinig ng Diyos nyo, baka nasa biyahe siya o kaya natutulog, siguro dapat ilakas nyo pa. So ang ginawa nitong mga idolatrous worshippers na to, nagtattoo sila, nagkudlit sila sa katawan nila. Nagkudlit sila sa katawan nila, naghiwa-hiwa sila. So meaning, yung pagkukudlit sa katawan, yan po ay isang kaugalian ng mga taong sumasamba sa ibang mga Diyos. Yan ay isang way o paraan para tawagin yung kanilang Diyos. Nakuha nyo mga kapatid? So ang sabi ng Diyos, huwag mo silang tutularan. At kahit ngayon sa ating panahon, ang sabi sa Bagong Tipan, Roma 12:2, huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So yan ang sabi ng Biblia, huwag kayong gagaya sa mga nakikita nyo sa mundong ito. Hindi porki uso, hindi porki sikat, gagayahin mo. Bilang Kristiyano, mag-iiba ka ng landas. Kung ang mundo ay pakanan, punta ka sa kaliwa. Kung ang mundo ay pakaliwa, punta ka sa kanan. Para malaman ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya sa Diyos. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus sa Lucas 16:15, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Yung bagay na maganda sa paningin ng mundo, yung bagay na kaaya-aya sa mundo, kasuklam-suklam pala sa Diyos yun. Kaya hindi katakata kung bakit sinabi niya noon sa Israel, huwag kayong tutulad sa kaugalian ng mga bansa dahil iyan ang dahilan kung bakit ko sila itinakwil. So baka may magtanong, brother, maliit lang naman yung tattoo ko, pangalan naman ng girlfriend ko or ng boyfriend ko o pangalan ng nanay ko, ng anak ko. This is my advice. Hindi ko sinasabing masama, pero mabuti nang hindi mo palagyan. At least alam mo na hindi mo nalalabag yung utos. 'Di ba? So yun lang ang mapapayo ko diyan. And kung baka may magtanong, paano Brad? Meron na kaming tattoo, pabubura ba namin ito? Kung hindi na mabubura o mahal ang pagbura o hindi ninyo kakayanin na burahin yung tattoo, wala tayong magagawa diyan. Huwag niyo nang pabura kasi
Nandyan na yan eh. Hindi nyo na maaalis yan. At saka ginawa nyo naman yan nung time na hindi nyo pa alam yung totoo. So ngayong alam nyo na yung totoo, huwag nyo nang padagdagan. O kung wala pa kayong totoo, huwag na kayong magpalagay. So that's only my advice ayon sa Biblia. Isa pa, hindi ko po sinasabi na sundin natin lahat ng nasa Levitical laws, Depende po yan. Kung ang isang batas ay na-retain sa New Testament, then we have to follow it. So paano malalaman kung na-retain? Kapag kasama po sa mga itinuturo ng mga apostol at ng Panginoong Jesus, then that particular law is retained. Ganun po yan. So yung pagtatato, since iyan ay inulit ng mga apostol, ang sinabi, ang ating katawan ay templo ng Diyos, hindi ito sa ating sarili. So luwalhatiin natin ang ating katawan ang Diyos. Napakalawak nun. Anumang bagay na ikasisira, anumang bagay na madumi, anumang bagay na hindi kaaya-aya, anumang bagay na laban sa natural, wag nating gawin sa katawan natin. So in that sense, is mapapanatili natin yung originality ng paglalalang sa atin ng Diyos. And again, wala akong hinuhusgahan na tao, wala akong kinukundi ng tao. It is you and God. This is about between you and God. So I think hanggang dito na lang yung ating sagot dun sa kanyang tanong. At maraming salamat po muli sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.